Ang kauna-unahang relasyon natin ay ang relasyon natin sa Diyos. Siya ang Diyos na lumikha sa atin at tayo ang Kanyang nilikha. Ang ating buhay ay mula sa Kanya, simula pa noong ipunla niya tayo sa sinapupunan ng ating ina. Siya ang lumikha ng relasyon nating ito sa Kanya. Ang layunin niya ay upang tayo ay makibahagi sa Kanyang likas. Niloob ng Diyos ang relasyon nating ito sa Kanya, kahit na alam niya noong una pa na tayo ay magkakasala. Bago pa tayo nilalang ay nilikha na ng Diyos ang relasyon natin sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo. Si Kristo ang kordero ng Diyos na pinaslang bago pa itatag ang sanlibutan. Ang dugo ni Kristo una sa lahat ay ibinigay ng Diyos para wasakin si Satanas at ang kanyang mga gawa. Nang magkasala sina Adan at Eva, ay agad na sinabi ng Diyos sa ahas, "Maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa, at sa iyong binhi at sa kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong." Sina Adan at Eva ay itinuwid ng Diyos na hindi sila makapamumuhay sa sariling pagsisikap. Ang damit na ginawa nila para sa sarili ay hinalinhan ng Diyos ng damit na mula sa balat ng hayop. At iginawa ng Panginoong Diyos si Adan at ang kanyang asawa ng mga kasuotang balat at sila'y dinamitan. Ito ay nangailangan na may isakripisyong hayop at itigis ang dugo nito. Halos lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo, at kung walang pagdanak ng dugo ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Nang umalis sina Adan at Eva sa Eden, suot nila ang kasuotang balat na ginawa ng Diyos para sa kanila. Alam nila na sila ay tinutulungan pa rin ng Diyos. Kaya't nang magkaanak si Eva ay sinabi niya, "Nagkaanak ako ng lalaki sa tulong ng Panginoon." Ipinapahiwatig ng pangungusap na nagkaanak ako ng lalaki sa tulong ng Panginoon na may relasyon pa sila sa Diyos. Gayon din si Cain dahil siya ay naghandog sa Diyos. Sa paglipas ng panahon ay nagdala si Cain ng isang handog sa Panginoon mula sa mga bunga ng lupa. Nagdala rin si Abel ng mga panganay ng kanyang kawan, ang taba ng mga iyon. At pinahalagahan ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog, subalit hindi niya pinahalagahan si Cain at ang kanyang handog. Ito ang dahilan. Ang handog ni Cain ay walang dugo, ngunit ang handog ni Abel ay mayroong dugo. Ikinagalit ni Cain ang hindi pagpapahalaga ng Diyos sa kanyang handog. Sinabi sa kanya ng Diyos, "Bakit ka nagalit at bakit naggit-ngit ang iyong mukha? Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, hindi ka ba tatanggapin? At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ang kasalanan ang nag-aabang sa pintuan. Ikaw ang nais nito, subalit kailangang madaig mo ito." Hindi tinanggap ni Cain ang pagkakataong ito na ibinigay ng Diyos. Itinakwil niya ang salita ng Diyos at itinakwil niya ang kanyang kapatid. Pinatay niya si Abel. Binigyan pa rin ng Diyos si Cain ng pagkakataong makapagsisi. At sinabi ng Panginoon kay Cain, "Nasaan si Abel na iyong kapatid?" Ngunit sa halip na magsisi, pinagtibay ni Cain ang pagtatakwil niya sa kanyang kapatid. At sinabi niya, "Aywan ko, ako ba'y tagapagbantay ng aking kapatid?" Paulit-ulit nating mababasa sa Biblia na itinakwil at tinalikuran ng mga makasalanan ang Diyos. Ngunit ang Diyos palibhas ay mayaman sa awa. Dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin,
maging noong tayo'y mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, tayo'y naligtas, at tayo'y muling binuhay na kasama niya, at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus, upang kanyang maipakita sa mga panahong darating ang di masukat na kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa halip na tayo ay itakwil ng Diyos, ibinigay ng Diyos ang kanyang anak para sa atin. Pansinin ang sinasabi nito tungkol sa atin. Tayo ay binuhay ng Diyos kay Kristo, kasama ni Kristo, at pinaupong kasama ni Kristo sa sangkalangitan. Ngunit dito sa lupa, tayo ay makakaranas ng pag-uusig. Kapopuotan kayo ng lahat dahil sa aking pangalan, ngunit ang magtiis hanggang sa wakas ay maliligtas. Hindi natin ito dapat ikatakot o ipanghina ng loob. Mga kapatid ko, ituring ninyong buong kagalakan kapag kayo'y nahaharap sa sari-saring pagsubok, yamang inyong nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis, at inyong hayaan na malubos ng pagtitiis ang gawa nito upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Ang Panginoong Hesus mismo ang nagsabi, mapapalad ang mga inuusig dahil sa katuwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo kapag kayo ay nilalait, inuusig at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Magala kayo at magsaya, sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit, sapagkat gayon din nila inusig ang mga propeta na nauna sa inyo. Magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Huwag nating itakwil ang Diyos at ang ating relasyon sa Kanya nang dahil sa mga pagsubok at pag-uusig. Ang ipinangako sa atin ng Diyos ay ang Kanyang kaharian. Tapat ang salita, kung tayo'y namatay na kasama ni Jesus, mabubuhay rin tayong kasama niya. Kung tayo'y magtitiis, maghahari naman tayong kasama niya. Kung ating ikakaila siya, ay ikakaila rin niya tayo. Kung tayo'y hindi tapat, siya'y nananatiling tapat, sapagkat hindi niya maipagkakaila ang kanyang sarili.